Oo, malaki nga ang kita pero hindi agad-agad mayaman. Ang daming nagtatanong sa akin, mahirap ba ang buhay ng OFW dito sa Germany? Ang sagot ko, simple, oo at hindi. So before anything else, just a quick background check. Nagumpisa ako dito as a master's student. Walang kilala, walang pamilya, so ako lang nagsimula dito. After ilang years, nakahanap din ako ng full-time job dito sa Germany. Kaya masasabi kong na-experience ko both student life at work life dito. Kaya pag tinatanong ako minsan, mahirap ba ang buhay dito as an OFW sa Germany? Depende talaga sa mindset yan. First and foremost, reality check, mahirap talaga sa umpisa. Lalong-lalo na sa language barrier. Siyempre dito sa Germany, iba ang lengguwahe nila, which is German. At hindi lahat ng tao dito, napansin ko, ay nag-i-English. Unlike in the Philippines, di ba? Mostly lahat nag-i-English at Tagalog. However, dito kahit alam nila mag-English, natutunan nila sa school yan, hindi nila talaga pipilitin yung sarili nilang mag-accommodate. Kaya ikaw kailangan mong mag-adjust, kaya kailangan mong dito sa Germany matutong magsalita ng local language nila, which is German. Siyempre, homesickness, iba talaga ang vibe dito sa Germany. Iba ang way of life nila dito. Of course, yung weather, napansin ko rin ay sobrang different dito. Kasi pag summer, super init talaga. I think siguro mas mainit pa sa Pilipinas. And then, pag winter yan, sobrang lamig, as in talagang kailangan mong i-turn on yung heater, kailangan mong magsuot ng layers, ensure mo na ready ka for winter kasi in this past few years talagang super lamig na siya and nag-i-snow na siya kasi dati nung nag-umpisa pa lang ako dito, sabi sa akin hindi talaga daw nag-i-snow dito pero ngayon nag-i-snow na daw. That's something na kailangan talagang paghandaan every year. Of course, Germany is known for paperworks kaya is lahat dito kailangan dumaan sa tamang proseso. Pag-register, pagkuha ng visa, pagkuha ng mga residence permit card, yan, lahat application, lahat kailangan ng documents, proper documents, correct documents, at saka make sure na translated din sila kasi dito talaga they work on meron namang digital process na pero hindi siya very common at the moment, pero most of the time you will encounter mano-mano talaga. It's still manual paperwork. It's gonna be a lot of paperwork. And also one of the things I notice here is that finding kung hahanapin mo yung community mo at yung mga something na makaka-relate ka, katulad siyempre maghahanap ka rin ng mga makakasama mo, mga Filipinos, friends, ganyan, community, at hindi mahi for me, in my experience, mahirap kasi hindi naman ako madalas lumabas din at saka hindi rin ako palaging actively na naghahanap ng pero tina-try kong pumunta sa mga Filipino restaurants at sometimes when I go there, feel at home ako kasi nakakakita ko ng mga Filipino, nakakarinig din ako ng Tagalog. So, at lalo na pag may mga festival katulad ng Ube Festival sa Munich ata yun, nung pumunta kami minsan. So, there are a lot of marami talagang events dito na Filipino events na pwede mong puntahan at saka siguro groups na mahahanap mo online. Financial side, tinatanong, totoo ba na malaki ang kita dito sa Germany? Ako, masasabi ko, oo. Super laki talaga, pero kailangan yung malaman na malaki din ang tax dito sa Germany. So that means, kung gaano man kalaki yung mga na-earn nyo every month, let's say 45% to 50% ang
mababawas doon every month ay mapupunta yun sa tax mo, and this include yung mga insurances, yung pension, Arbeitslosengeld kung mawalan ka ng trabaho, makaka-receive ka rin ng benefit support. So yung public health insurance kasama na rin diyan, monthly remittance. Apart from that, syempre yung mga expenses dito katulad ng mga rent at saka groceries at iba't iba pang mga miscellaneous expenses katulad ng Haftpflichtversicherung, which is something na kailangan mo dito sa Germany. Lahat yun makakaltas. Malaki nga ang sahod dito pero malaki rin ang mga nababawas, mga expenses. Oo, malaki nga ang kita pero hindi agad-agad mayaman. Ako napansin ko dito kasi 7 years na rin ako dito. So, it's talaga yan, positive versus negative mindset. Depende yan kung asan ka at the stage of your life. Kung nakikita mo rin na syempre nag-uumpisa ka pa at you're working towards the life that you want, syempre sa umpisa mahirap yan. Pero look at it in a different light kasi kung gagawin mo yan sa Pilipinas, syempre mas siguro 50 to 100% more mas mahirap kaysa gawin mo dito. Kaya depende yan sa mindset mo whether you're gonna look at it na para bang okay, matatapos ko rin to at malalagpasan ko rin to, then yung hirap na nasa utak mo, nasa mindset mo ay balewala lang in the future kasi everything is not permanent. And also, yeah, in addition to that, syempre, growth mindset, nag-umpisa ka dito, kung meron ka talagang strong direction na nasa isip mo na gusto mong magstay dito, na gusto mong, you wanna build a life here, na dito ka mag-settle, gusto mong, bumili ng bahay dito or magagawa mo yan, may opportunity. Pero usually that pathway is not really that easy and sometimes it takes long time. Pero yun nga, to have a growth mindset is really important here in Germany. Kaya yun, daming ang struggles ng OFW dito sa Germany. Many aspects, but I think this is something na we learn from our struggles and I think we rise above our struggles, and I think that's what separates us from others is that tayong mga Pilipino ay matatatag at nakakaya natin lahat ng mga pagsubok na encounter natin sa buhay. So napansin ko talaga sa mindset, kung puro ka reklamo, mahirap talaga. Pero kung ang mindset mo ay learn and growth, mas gumagaan ang takbo ng buhay, di ba? At dito rin sa Germany, I think na para bang maganda siyang talaga, training ground kung gusto mong maging independent sa buhay. Kasi matututunan mo talagang gawin lahat ng sarili mo. Like, na hindi umaasa sa iba. 'Di ba pag nasa Pilipinas ka meron kang matatakbuhan, may pamilya ka, may mga kaibigan ka. Pero dito talaga sa Germany matututo ka na gawin mo lahat ng sarili mo. Mas nagiging wise ka in a way, 'di ba? At mas nakaka-adapt ka in a new environment. Kaya yun, dito matututo ka talagang maging matatag at independent. So kung may plano kayong pumunta dito sa Germany, ang advice ko lang is prepare mentally kasi iba talaga dito sa Germany. Universe apart from the Philippines kasi dito kailangan mo talagang mag-adapt talaga sa environment. Like I said, yung lengguwahe nila dito is iba kaya kailangan mo ring matutong mag-German. Siguro before ka pumunta dito, mag-study ka like what I did. Kasi before ako pumunta dito sa Australia, nag-aral ako online ng German. At least like A1 or A2 level. These are like the most basic German levels that you can achieve and the easiest. At kasi I think it's important for your survival here talaga. Of course, syempre before ako pumunta dito at nag-umpisa ng master studies, syempre nag-ipon ako na ng pera, di ba? Hindi ako pupunta dito na mamamalimos at manghihingi ng sa sponsor, di ba? Kaya kailangan talagang may naitabi ka rin para ma-spend mo dito sa Germany kasi hindi siya parang it's not that expensive pero hindi rin siya cheap na tumira dito. Kaya kailangan handa ka financial. Also, most importantly, ang advice ko, be patient.
Kasi lahat 'yan makakamit mo at lahat 'yan madadaanan mo. So, hindi talaga para sa lahat ang Germany. Pero kung handa ka, kaya mo. So, ito nga yung question, mahirap ba ang buhay OFW sa Germany? Oo, mahirap. Pero depende yan sa mindset mo kung susuko ka o lalaban ka. I'm the Filipina Flyer. Don't forget to like and subscribe and I'll see you on the next one.